Lalaking nagreklamo sa Jensen PNP, arestado matapos mapag-alamang may nakabinbin na arrest warrant laban sa kanya. 8,000 kumuha ng scholarship program ng lalawigan ng Cotabato para maging bahagi ng scholar ng Cotabato. Tacurong City Mayor Lechoncito dumalo sa NCCC Mall Gifts Giving. Yan ang ulo ng mga balita sa Socksurgeon Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Socksurgeon Headliners ngayong Abril 8, taong 2024. Lalaking nagreklamo sa Jensen PNP, arestado matapos mapag-alamang may nakabinbin na arrest warrant laban sa kanya. Narito ang ula. Arestado ang lalaking nagreklamo sa pulisya matapos mapag-alaman ng otoridad na mayroon pala itong nakabinbin na warrant of arrest noong ika-4 ng Abril taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Wesley P. Matiliano, Station Commander ng General Santos City Police Office, Police Station 7, ang suspect na si alias Archie, 24 na taong gulang, binata at naninirahan sa Barangay San Jose, lungsod ng General Santos. Ayon kay Police Major Matiliano, pumunta mismo si Archie sa kanyang tanggapan sa Purok 11A, Philam Avenue, General Santos City, upang humingi ng tulong at ireklamo ang mga taong nambugbog sa kanya na siyang naging dahilan ng mga pasa sa kanyang mukha. Habang kinukuha na ng pahayag ang individual at nang magsagawa ng record check ang pulisya gamit ang e-warrant, kanilang nadiskubre na mayroon itong nakabinbin na warrant of arrest sa kasong paglabag sa Section 11 Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na may nakalaang piyansa na 200,000 piso. Nang makumpirma ito, agad na inaresto at binasahan ng karapatan ang sospek. Ang matagumpay na pagkakaaresto sa sospek ay pinadali dahil sa pagkakaroon ng e-warrant. Dahil sa teknolohiya, ginawang mas madali at mas maaasahan ang pag-verify ng mga warrant of arrest para sa mga ahensya na nagpapatupad ng batas. Sa pagkakaroon ng mga online na platform at iba pang makabagong teknolohiya sa pagpapatupad ng batas, asahan na ang pambansang pulisya ay makapaghatid ng mas mabilis at mapagkakatiwala ang resulta. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Socksurgeon Headliners. 8,000 kumuha ng scholarship program na lalawigan ng Cotabato para maging bahagi ng scholar ng Cotabato. Narito ang ula. Dumagsa ang abot sa 8,000 na mga aspiring scholars sa isinagawang simultaneous competitive examination ng pamahalaang panlalawigan ng Cotabato sa pamumuno ni Governor Emilio J. Talino Mendoza noong Biyernes, ika-5 ng Abril taong kasalukuyan na ginanap sa iba't ibang distrito ng lalawigan. Baon ng lakas ng loob at pag-asang mapabilang sa mga mapipiling scholar ng Cotabato para sa school year 2024-2025. Maagang pumila ang mga examinees sa iba't ibang testing venues. Bilang pagsuporta sa programang ito, nagpaabot ng pakikiisa sina Kabakan Mayor Evangeline P. Guzman at Midsayap Mayor Rolando Sacdalan, na nagbahagi rin ng kanilang makabuluhang mensahe na naging inspirasyon sa bawat isa. Bumisita din sa naturang aktibidad sina board members Ivy Marcia Lee Dalumpines Balito, Jomar Cerebo at Sangguniang Kabataan Provincial Federation President Karen Mishi de Guzman, na buong pusong ipinagmamalaki ang pagsisikap ng serbisyong totoo upang mabigyan ng tulong ang mga lubos na nangangailangang mag-aaral.
Ang isinagawang competitive examination ay ipinatupad sa pangunguna ng Provincial Governor's Office, Provincial Youth Development Division o PGO, PYDD. Nasa naturang aktibidad din ang mga Provincial Advisory Council o PAC members na sina Dr. Gloria Mudanza, Sylvia Cabading, Professor Vilma Gonzales, dating District Supervisor Alma Tuyan at Tessie Victoriano, kasama ang iba pang mga pinuno. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Soxurgen Headliners. Para sa uling balita, Tacurong City Mayor Lechoncito dumalo sa NCCC Mall Gifts Giving. Narito ang ula. Dumalo si Tacurong City Mayor Joseph George L. Lechoncito, MD-DPA, sa NCCC Mall Gift Giving na isinagawa noong 25 ng Marso taong kasalukuyan sa Tacurong Pilot Elementary School kasama ng alkalde sa pamimimigay ay si Ginoong Lafayette A. Lim, President at CEO ng NCCC Group of Companies, na kung saan 140 na mga kababayan nating Muslim na naninirahan sa lungsod ang nabigyan sa panahon ng Ramadan. Si NCCC Supermarket Marketing Manager Jana Mutaleb ang nanguna sa pamamahagi kasama ang mga kawani ng NCCC. Ang inisyatibong ito ay hatid ng Pure Foods Skippy brand. Dumalo rin sa naturang aktibidad sina sangguniang panglungsod member Honorable Geraldine L. Collado at Honorable Nestor Casador. Ako ang inyong kaibigang Pericles Abico Sinyani para sa Soxurgen Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyo malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balita may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soxurgen Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.